everyone, magandang gabi po sa lahat po ng ating mga tagapanood. Ito po ang inyong favorite na tagalista ng Noisy, si Sasor Gando Sasot. Alam nyo naman, ako ang #1 tagalista ng Noisy. I-share nyo na po ito ngayon din para po sa kaliwanagan ng lahat. Ito na po ang ating alam niyo naman ang bagyo, hindi ba? Sunod-sunod yan. Ito po ang susunod na signal number 4, di ba? Ginagather ko kasi lahat ng, alam mo yon, ng mga kulang-kulang na pag-iisip ng mga kung sino-sino. Kasi, naloka sila sa aking unang pasabog, no? Umaabot na siya ng 1 million views. Kanina lang siya 7 hours. So, hindi na nila malaman kung paano nila lulusutan. Lalo na inaddress ko ang mga sundalo at mga pulis. Dahil totoo naman, hindi naaayon, wala pong basis sa batas ang ginawa nyo kay Duterte. Ito ipapaliwanag ko ng tuluyan. Alam nyo, may mga nagrebat-rebat, sumagot. Hindi ba napilitan ng sumagot ang Malacanang? Hindi ba? Hindi naman nila nire-relate na ako yon, pero ako nga ang #1 Noisy doon. So ngayon, i-address na ngayon natin. Alam mo, Claire Castro, favorite pa naman kita. O yung mga nandyan, i-click nyo na share para malaman nyo lahat, yung mga nasa bahay. I-project nyo to sa screen, manood kayong magkakapamilya. Okay? Para malaman ninyo kung paano kayo dinorobo, binubudol ng gobyernong BBM administration, lalo na kayong mga sundalo at pulis. Makinig kayo. Diba kayo makinig? Doon sa Kabataan Party List na miyembro ng tumitegi sa inyo. So, i-share nyo ngayon to sa mga kakilala nyong kasundaluhan, kakilala nyong lahat, yung mga nagti-TikTok, mga nag-YouTuber, huwag na kayo humingi sa akin ng permission. Wala pong copyright ang aking mga pinagsasabi dito. If you feel value in it, share it, share. Okay. Ano na tayo? Todo na tayo. Okay. So ngayon, napilitang sumagot ang Malacanang. Nag-viral yung video ko, mag-1 million na. Mag-1 million na. Ito ang sagot ng Malacanang. Okay. Ipoproject natin ang sinabi ng aking favorite na si Claire Castro. Favorite ko pa naman to si Claire Castro. Ay nako Claire Castro, favorite pa naman. Favorite kita. You're my spirit animal. Okay. Ito ang sabi ni Claire Castro. Okay, hindi niya ina-address ako. Pero ako nga yung nagbabiral na ito na mali nga yung pag-serve. Sabi ni Claire Castro, nare-report ng GMA News, fake news naman ito. Ipapaliwanag ko unti-unti. Okay, sabi ni Claire Castro, former President Rodrigo Duterte will have to face a local court in the Netherlands before being brought to the International Criminal Court, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire. Bakit daw dadalhin daw muna sa local court sa Netherlands? Sabi daw, para daw ma-determine ng Dutch court kung tama ang pag-aresto sa Pilipinas. Claire Castro, kung hindi ka ba naman 1/2, 1/4, 1/8 ang iyong pag-uutak, saan ka nakakita na yung foreign court, Dutch court, foreign court, i-assess kung yung ginawa ng authority sa ibang bansa ay tama o proper? Saan mong konsepto to hinugot, madam? Saang tadyang ito ng IQ mo hinugot? Beshi, walang ganong konsepto. Absolutely not. Nakikita niyo na? Niloloko na kayo, GMA News. Kayo naman nagpapaloko kayo. Bakit kayo nagpapaloko, GMA News? Akala ko ba ayaw niyo ng fake news? Sa akin nakakita ng ganon. Walang ganon. Saan kayo magre-relay? Magre-relay kayo dun sa ICC statute. Ang ICC statute, para yung constitution ng ICC, yun ang sinusunod nilang procedure. Meron bang ganyang procedure sa ICC statute
na yung Dutch court mag-a-assess pa kung proper yung pag-aresto doon sa tao sa ibang bansa? Walang ganon, Claire Castro. Ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, kayong mga pulis at sundalo, makinig kayo dahil binubobo kayo, ginagago kayo, ginagamit kayo ng mga bangag na to at nagpapagamit naman kayo. Hindi ba? Paano nyo may papaliwanag sa mga anak nyo yan? Sa pamilya nyo? Sa future generation ng mga Pilipino? Na ang isang dating presidente ng Pilipinas, dating yung commander-in-chief, hinugot ninyo ng ganun-ganun na lang at inilabas ng bansa. At mali pa ang procedure. Diba? Granting. Sa ginagawa ko to, I am thinking na tama sila na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So kahit may jurisdiction ng ICC Pilipinas, mali ang ginawa ninyo. Kaya i-share ninyo ito sa mga sundali ninyong kabarkada, kakilala, kapamilya. Dahil malaking kaengotan ito pambubudol sa mga sundalo at pulis. Nagpabudol naman kayo. At yung mga anti-Duterte diyang lawyer, makinig kayo dahil ililibing ko na lahat ng legal hallucination ninyo sa mga tadyang na mga bababa ninyong IQ. Makinig kayo ha. Makinig kayo. Okay. Tama ba ang sinabi ni Claire Castro na ipaprocess pa raw ng Dutch court at i-assist ng Dutch court tama ang pag-aresto? Isa itong 100% legal hallucination na I hope na because of old age, Claire Castro, at hindi dahil sa kakasinghot. Ito ang ICC statute. Doon lang tayo sa facts, no? Doon lang tayo sa facts. ICC statute. Ito ang ICC statute. Papalakin ko para makita ninyo, ha? Yan. Okay? Rome Statute of the International Criminal Court. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa Article 59. Ito ngayon ang gumulantang sa kanila. Kita nyo yan. Article 59, Arrest Proceedings in the Custodial State. Anong ibig sabihin ng custodial state? Ang custodial state po, ito po ang umaresto. Okay? Doesn't matter kung member state ka ng ICC or whatever. Kung ikaw ang umaresto, in effect mo ang warrant ng ICC, you are the custodial state. Kaya yung Kabataang Party List dyan, kayong mga sundalo at mga pulis, makikinig kayo sa Kabataang Party List? Ha? Makinig kayo. Doon kayo makinig sa tumitegis sa mga katulad ninyo. Sabi nila, hindi daw custodial state ang Pilipinas. O ano ang Pilipinas? Ano ang standing ng Pilipinas? Kayong Kabataang Party List, na miyembro na isang teroristang grupo, declared as a terrorist by EU, US, at iba pang Western countries, even ng UN. Huwag niyo sasabihin sa akin, hindi kayo member ng CPP, NPA, NDF. Tumira ako ng Netherlands for a decade. Alam ko ang headquarters ninyo sa Utrecht. At alam na ng mga Pilipino sa Netherlands kung sino member ng CPP, NPA, NDF. Isa kayo doon, Kabataang Party List. Kahit pag ikot-ikutin ninyo ang mundo, hindi nyo ako maloloko. Okay? Article 59, Arrest Proceeding in the Custodial State. Custodial State ang nag-aresto. Pilipinas. Okay? Pupunta ngayon tayo. Page 41. These are all available online. Bakit ba feeling ninyo, maluloko ninyo ang mga Pilipino? Ha? Ibig sabihin, yan lang ang gusto nyong gawin. Lokohin ninyo ang mga Pilipino. Okay, Article 59. Okay. Dito muna tayo, batas muna tayo, ha? Saka tayo mag-application. Batas. Arrest proceedings in the custodial state. Sabi dyan, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provisions of Part 9. Deadmine na muna natin yung Part 9. Ibig sabihin, kakuha sila ng request. Warrant of arrest. Yun yung sinasabi nila Interpol red notice. Sino ba nag-notice sa Interpol? ICC. Ibig sabihin may warrant. Nagpa-request sa Pilipinas na i-serve yung warrant kay Duterte. O di ikaw ang custodial state, ano ka? Anong standing mo kung hindi ka custodial state? Ano? What is your legal standing? Ano ka? Rendezvous state? Ano to Kabataang Party List? Linawin mo to. May nagsabi sa akin, kagagraduate mo lang ng law school. Well, congratulations, no? Na natanggap ka sa bar. Pero aminin na natin, 5 units lang
ang international law sa Pilipinas. Hindi ba? Inaresto. In-effect mo ang warrant. Okay, anong susunod? Step 2, Article 59.2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine, in accordance with the law of that state, that the warrant applies to that person, the person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's right have been respected. Ulitin natin sa Tagalog. Ang inarestong tao dapat karipas na dadalhin sa competent judicial authority ng custodial state ng Pilipinas. Ang competent judicial authority, in accordance with the law of that state, ay magdedetermine kung ang warrant ay applies doon sa inaresto. Yung person na inaresto ay naayon sa tamang proseso at nirespect ang karapatan ng taong inaresto. Ikaw, Claire Castro Bangag, asaan dyan ang Netherlands? Saan mo ipapasok dyan, madam? Kung bar exam ito, madam, at ito lang ang tanong, bagsak ka, Becky. Yung mga nakikinig dyan sa akin, nasaan dyan ang bansang Netherlands? Kung ma-justify mo kung nasaan dyan ang Netherlands ba ang custodial state? So, bakit ikaw na umaresto, Pilipinas, ang sasabihin mo, ang magdidetermina kung tama ang pag-aresto mo ay korte ng Netherlands? Saan ninyo hinugot ang katarantaduhang konseptong ito? Claire Castro, papaano ka pumasa ng abogasya na hindi mo muna binasa ang batas bago mo ibuka ang bibig mo? Kung gaano mo binuka ang bibig mo, gaanon kakitid ang utak mo. Sino ka, madam? Nasa tamang pag-iisip ka ba? May nakikita ka ba na hindi namin nakikita dito sa Article 59 na kung paano ang tamang pag-aresto? Kayo nga, mga nakikinig kayong sundalo at pulis. Mali ba ako? Kung mali ako, maghain kayo, ha? Maghain kayo, mga sundalo at pulis. Maghain kayo. Okay? I don't know. Mag-ano kayo dyan? Military court. Maghain kayo. Tapos pauwiin nyo ko at sabihin ninyo na mali ako at ginagago kayo mga sundalo at pulis at i-firing squad nyo ako kung mali ako. Pero kung ako ay tama, anong ginawa sa inyo? Oh, Claire Castro, magpaliwanag ka. Saan sa Article 59 na ang Netherlands ang magdidetermina kung tama ang proseso ng pag-aresto? Kayong GMA News, ano na? Dahil ba ilang porsyento sa inyo ay ng kumpanya ninyo ay pag-aari ni yung mga nakikinig sa aking senatorial candidate na pro Duterte noon? Ano? Magpaliwanag kayo. Nasaan dito? 'Di ba? Lalo na yung bagong Pilipinas team. Oh, kakampi ninyo. Sinasabi, Netherlands daw ang magpa-process. Nasaan dyan ang Netherlands? Netherlands ba ay custodial state? No. Ang Netherlands ba ang nag-aresto? No. Ang custodial state ay ang umaresto. Ang custodial state ay ang nag-effect ng warrant of arrest. Sino ito? Malinaw sa bawat Pilipinong nakapanood ng mga pangyayari kahapon kung anong ginawa ninyo kay Duterte. Hindi ba? Naka-live ito. Paano nyo sa amin madidinay ang mga nangyari? Inaresto nyo. Paano nyo ngayon ito sasabihin, Claire Castro,
na ang Netherlands ang magpa-process. Nasaan siya dyan? Nasaan ang Netherlands dyan sa Article 59? Palakihan natin para makita ng katiting mong utak. Nasaan siya dyan? Nasaan ang Netherlands dyan? Madam. O, malaki na yan. Nakakahiya naman sa mata mo. Sa mata mong pinakitid ng utak mo. Nasaan ang Netherlands dyan, madam? Nasaan? A state party has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender. Netherlands ba ang naka-receive? No. Pilipinas ang umaresto, di ba? Who immediately took step to arrest the person? Si Duterte. Pilipinas. And then, from step 1 to step 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Ang custodial state ay yung arresting state. Netherlands ba, Claire Castro, ang arresting state? Nasa Netherlands ba si Duterte nang siya inaresto? Wala. Nasa Pilipinas. Inaresto nyo, di ba? Okay. Ang sunod na tanong, kayong mga nakikinig, nakita nyo ang lahat. Ipinresenta ba nila? Ayan ang requirement. After ng arrest, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority. Ano ibig sabihin nito? Ipipresenta nyo si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Ginawa ba nila ito? Kayong mga sundalo at mga pulis na nakikinig sa akin, ginawa nyo to? Ginawa ito ng mga kasamahan ninyo? Sa dati ninyong commander-in-chief? Oo, hindi lang ang sagot. Napakasimple. Oo o hindi. Na pagkatapos arestuhin si Duterte, ay ipinresinta si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Oo o hindi? Yung mga sundalo at mga pulis na nakikinig sa akin. Oo o hindi? Hindi. Nakita namin ang lahat ng nangyari, huwag kayo magmamang-maangan. Ginawa ba ito? Ginawa ba ito ng competent judicial authority? Pagkatapos ninyong iharap si Duterte? In-examine ba ng competent judicial authority pagkatapos siyang arestuhin na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte na nasa tamang proseso ang pag-aresto at ang karapatan ng inaresto nyo ay respected? O ay in accordance with the law of that state? Claire Castro, in accordance with the law of the state that arrested, paano mo sasabihin na yung Netherlands ang mag-a-assess? Netherlands, ano yun yung Netherlands? Gagamitin niya yung sarili niyang batas para i-assess kung tama yung pag-aresto sa Pilipinas? Baliw! Kung bar example, ito lang ang question, bagsak ka na. Hindi ka naging abogado ngayon. Okay. Step 2 yun. Step 3. Nahiharap mo na sa competent judicial authority. Step 3. The person shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Yung competent authority dito, yung competent judicial authority yan. Okay? Hindi mo nga hinarap sa competent judicial authority. So, ginawa ba ito mga kababayan? Binigyan ba nila ng karapatan si Duterte na mag-apply sa competent authority? Paano mo nga gagawin? Hindi mo nga hinarap sa competent judicial authority. Sa ano nang gagawin niyan dito? Kailangan niyang interim release. Okay? Pending surrender. Pwede siya, karapatan niya yan. Karapatan niya ng mga akusado sa ICC. Ginawa ninyo? Napanood nyo lahat? Ginawa niya? Ginawa nila? Ginawa ng BBM administration? Simple lang sagot dito. Hindi. Procedure to Ang procedure, checklist lang yan. Yes or no lang ang sagot dyan. Yan ang yes or no. Kayo sa mga kongreso. Yan ang tamang yes or no lang ang sagot. Yung procedure. Kung procedural question. Okay. After nyan, i-review ng competent judicial authority. Ano i-review niya? I-review niya kung pwedeng bigyan ng interim release. Ngayon, yung ICC ino-notify na may request for interim release yung akusado. At yung ICC magbibigay ng recommendation pwede ba or hindi. Recommendation lang. Ngayon yung korte ang huling magde-decide. Okay. Sabi sa step 6, if the person is granted interim release, ibig sabihin, yung korte ng arresting state, yung Pilipinas,
kung nag-grant nila yung ICC, yung pre-trial chamber ng ICC, ay magre-request ng periodic reports ng status ng interim release. Step 7. Once ordered to be surrendered by the custodial state, the person shall be delivered to the court. The court here is the ICC as soon as possible. Ang nangyari sa'yo, kay Duterte, step 1, arrest, biglang nag-jump sa step 7. Tama ba yon, mga sundalo? So ano ang basihan mo, BBM Bangag, na ginawa mo ang step 1, inaresto mo, inignore mo ang step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, at nag-jump ka sa step 7. Kaya ka ba bumagsak sa Oxford? You're not following instructions. Napaka-simple. Plain language. Oh, yung mga taga Mindanao, makinig kayo. Oh, Claire Castro, walang Netherlands dyan ha, wala. Tigilan mo na yung legal hallucination mo.